Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Tuesday morning sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Okay, so, what is the worst thing that can happen in your life? Diba? Ano ba yung pinaka hindi magandang mangyayari sa buhay mo? Or the worst thing that can happen in your life, in your lifetime? What is the worst thing that can happen in your life? Dito ang gulo boy, huwag mo nang kunan yun. Okay, huwag mo nang kunan yun. Masura eh. Nagpapapicture po tayo, okay? So, aside from the spiritual thing na dinidiscuss natin, so, but that is not our topic na the worst thing that can happen in your life is spiritually. Ako, yung personal belief natin, of course, dapat alam mo after death mo dito, sa langit ka pupunta, diba? And you can assure that pag tinanggap mo Panginoon bilang tagapagligtas, okay? So, that's my belief, okay? So, yun yung, when you miss that, it's the worst thing that can happen in your life. Yung, mamatay ka, hindi mo sure kung saan ka pupunta, okay? Well, aside from that, meron pang worst thing that can happen in your life habang nandito ka sa lupa. Yung kasi after death. So, while you are here, struggling for life, fighting for life, fighting for happiness, fighting for many things, fighting for your goals, fighting for your everything sa buhay mo. Merong isang bagay na namimiss mo o baka mamiss mo in your lifetime, and that deliver is the worst thing that can happen in your life. Ano ba yun? Ano ba yung pwedeng matapos ang lifetime mo na hindi mo na gawa? Okay, so what is that? Okay, so this is my personal opinion natin yan. Personal natin, pananaw natin sa buhay natin, sa atin, okay? Kasi this based from my observation, based from what I've seen, nakikita natin na ito yung na-miss. Ako, I almost miss it eh. It almost happened to me, and that can be one of my biggest regrets. If had I did not discover it, I had not discovered it, ito siguro yung pinaka pagsisisihan ko sa buhay. Good thing at age 42, 43, na-discover ko siya. Okay? So, what is the worst thing that can happen in your life? The worst thing that can happen in your life is if you fail to recognize the skills na meron ka na binigay ni Lord sa'yo. If you fail to know, recognize, and use the skill na binigay sa'yo ni Lord, na inimplant niya bago kayo pinanganak, that's the worst thing that can happen in your life. It's the worst. Okay? Hindi mo na-attain ang pangarap mo eh. Hindi yun eh. Hindi mo naranasan mag-travel. Not that. Hindi yun eh. Hindi ka man lang yumaman eh. O hindi ka man lang nakasakay sa magandang kotse. Those are not the things that, the worst thing that can happen in your life. The worst thing that can happen in your life is when you fail to recognize that. Pag hindi mo nalaman, ano yung gift sa'yo ni Lord? Ano yung present niya sa'yo? Ano yung regalo ng Panginoon sa'yo? At yung regalo niyang yon, it comes in skills, it comes in talents, it comes in your potential. Yun yung gift ni Lord sa'yo eh. Sayang eh. Binalot niya yun, inayos niya, inulma ka niya, papunta doon sa gift na yon. Tapos hindi mo ma-discover. Di ba minsan pag tayo, nagbigay tayo ng gift, tapos hindi naman niya na-recognize, we were disappointed. At siya din, hindi niya alam, wow, nandun na pala yung pangarap niya. Nandun na pala yung gift na binigay sa kanya, pero hindi niya nakuha, hindi niya na-recognize. Diba? Sarong na lang pinto rin para di marinig. So, yun yung worst thing that can happen in your life. When you fail to recognize God's gift to you. Yung gift ni Lord sa'yo. Naging masyado kang busy sa ibang bagay eh. Masyado kang busy sa paghabol sa sarili mong gusto. So, hindi mo na-recognize, ito pala yung gift ni Lord sa'yo. Masyado kang naging busy sa mga sarili mong pangarap. Masyado kang naging busy sa expectations ng ibang tao sa'yo. Diba? Masyado kang naging busy sa
sa mga paligid natin, sa busy world, naki-busy-busy ka na rin. It's a busy world. Diba? Napaka-busy ng mundo. Hindi pa nga sa amin masyado dahil nasa province ako. But I used to work in Manila for a year. Alam mo, ako eh. Hindi ko na-conquer ang Manila. But life is so very busy there. Talagang bawat minuto, it counts. Okay? Mabilis ang pacing. So, sa kabisiyan natin sa lugar na kinaroroonan mo, so dun na tayo. We failed to recognize God's gift sa buhay natin. And that's worse. That's worse. Okay? So, bakit worse siya, Doc G? Because of these reasons. Why that's worse? That you fail to recognize God's gift to you sa buhay mo. Yung regalo sa ng Panginoon. Dahil nga, napaka-busy natin. Busy din tayo minsan sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Kasalanan, pinaplano pa natin eh. Di ba? Bisyo, pinaplano pa natin. Ang dami nating hindi ginagawang tama kasi we're preparing for that sin. Di ba? We're preparing for that. Okay? So, bakit nga ba? Okay? So, if you fail to recognize bakit sa worse yung God's gift, eto siya. Eto. Because number one, pag na-discover mo yung gift ni Lord sa'yo, that's the start of God's plan in your life. Yun na sana eh. Yun yung entry point mo, entry level na. Ito, pag na-discover mo yung gift, para siyang ano eh, ito yung first station sana eh. Kailan di mo siya na-discover? First station sana, ito na yung, para siyang maze, pupunta ka sa lugar. Ito yung plan nila. Nabubuo na sana siya eh. Kailan di mo siya mabuo? Kasi di mo siya nga simulan. Kasi yung first step, hindi mo na-recognize. Hindi mo nakita yung gift. So, hindi mo na mabuo yung ngayon, yung puzzle na sana pinlan sa'yo ni Lord eh. Yan kasi yung pag na-discover mo yung gift na binigay sa'yo ni Lord, skill. Example, sa gift sa pagkanta o pagsayaw o kaya naman ay art, ang galing mo mag-drawing, that's the gift of God to you. So, magiging ka dun sana magsisimula yung plan ni Lord sa'yo eh. Magiging kang, famous painter, di ba? One of the great artists in the world. Yun sana eh. Di natin alam eh. Kaya hindi na natin malalaman kasi di mo na na-discover yung gift ni Lord. So, sayang. Sayang. Okay? Second, okay, right. You can be happier sana. Kasi nga, we are pursuing our own goals na akala mo yung makapagpasaya sa atin. Pero yung gift pala na binigay sa Lord, that can make you happier. Sana mas masaya ka ngayon kung na-discover mo yung gift ni Lord sa'yo. Sana mas tumatawa ka ngayon. There's a smile on your face, di ba? Na kahit sana the world is busy, the world is in chaos, but still you are happy, you're happier. Kasi nandun ka sa path na binigay ni Lord sa'yo. Nandun ka sa gift. Nakalinya ka dun sa plan ni Lord. Because living outside God's plan is chaotic. Hindi siya peaceful. Di ba? So, kaya may mga buhay na hindi mapayapa eh. Kasi, nabubuhay sila outside God's plan. Ito yung sinabi ni Lord na gawin natin sa buhay natin. Dito tayo naman, we keep on turning left, turning back. Diba? Kasi naku-curious tayo, ano meron doon? O parang mas sikat. Diba? So, hindi na tayo nagiging masaya. Kung masaya ka man ngayon, kahit di mo ginawa ang will ni Lord, it's just a temporary happiness. May consequences ang pagtalikod sa kalooban ng Panginoon. May consequences yan. Pag inuna mong gusto mo, inuna mo yung gusto ng tao sa paligid mo, but you ignore God's gift to you, God's message to you, may consequences. Okay? So you could be happier kung na-recognize mo lang yung gift ni Lord sa'yo. Okay? Alright. Next, you can be richer. Sana mas mayaman ka ngayon eh. Sabi ko nga kanina,
Ang dami kong goals. Una-una kong gusto, alam nyo kung mangyari sa buhay ko. I want to be an consultant sa environment. Kasi may major is environment. Environmental Studies from Miriam College. I'm one of the first batch ng program ng Miriam. Sikat noon nakakasimula yung environment. So, ang pangarap ko yung pumipirma-pirma, naipag-usap, may meeting, pero environment. Okay? So, yun yung pinupush ko sana eh. Kaya nga ako nag-resign sa public, napunta ako Manila. Parang, I want to experience being consultant. Well, naging ano naman ako doon, executive director, assistant program manager sa Manila. Pero hindi ako yumaman. But when I started discovering God's gift sa akin, that I can be a speaker, I can share more, I can be a coach, wealth coach. So, doon nagsimulang mabagong buhay ko. And I become richer than I was. Diba? So, when you discover God's gift, mas maraming blessings eh. Mas maraming pwedeng mangyari sa buhay mo. Mas marami kang marireceive na blessings, na wealth, na money. Diba? Kasi nga, nakaangkla ka dun sa plano niya. John 10:10 ulit, babalik tayo. The abundance of life. Diba? So, kasi nandun ka sa loob eh. You are safe there. Kasi si Lord ang nag-orchestrate. Si Lord ang nag-design. Si Lord ang nag-plan. So, you are very safe there. Safe na safe ka. Okay? And number 4. Kung na-discover mo lang ang gift ni Lord sa'yo, it will be a more fulfilling life. Kung naalala nyo yung Maslow's hierarchy of needs, yung huli, self-actualization. That is when you doing what you want, when you are happy doing, you are serving people, you must fulfill ang buhay mo. So, had you discovered God's gift to you, mas fulfilled sana ang buhay mo ngayon. Yung bang hindi ka hanap-hanap ng iba pa. Di ba ang daming mayaman, bakit nagsusuicide? Kasi hindi naman yun ang gusto talaga nila eh. Hindi yun nakakapag-fulfilled sa kanila eh. Bakit maraming mayaman, naghihiwalay pa rin sila? Gumagawa pa rin sila ng mali. Kasi hindi naman yung ginagawa nila, yung kasi ang purpose ni Lord, hindi yun eh. Pinipilit lang nila. Okay? So, believers, don't forget to discover God's gift to you. Okay? How I can help you. Tutulungan kita, okay? To do God's gift sa buhay mo, okay? Tawagan mo ako. I can be your wealth coach. 0939-5254-311. Alright? So, thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.